Hey guys! Welcome back to the vlog. This is Ina and nasa ika-siyam na kabanata na tayo ng series na ating nire-review, ang I Love You Since 1892. Gaya ng sinabi ko, nasa ika-siyam na tayo. Like, sobrang dami ng mga mangyayari at sobrang excited na ako. So, mag-start na tayo in 2, 1. Hindi ng kandila. Like, eto na. Don't mind them, Carmela. May stress ka lang sa kanila. Ano ba yan? Helena, kailan mo ba balak sagutin si Kuya Juanito? Oh, ayan na nga. Ang totoo niyan. Hindi kasi nanliligaw. Very good timing talaga si Carmelita eh. Tubig kasi! Sabi ko sa'yo, dahan-dahan lang. Sandali. Uminom ka, uminom ka. Sandali. Uminom ka ba? Sandali. Kamusta yung pakiramdam, Carmelita? Ano yung nalunok niya? Ayos lang. Ang laki nun! Sobrang for real. Sweet naman ni Leandro tsaka ni Carmelita. Yung mga intrusive thoughts nitong si Carmelita, minsan talaga nagkakatotoo eh. Hirap magselos, no? Lalo pag, no, hindi ka dapat ma-fall sa akin, pero ang ending, ikaw yung na-fall dun sa taong sinabihan mo. Well, actually, both naman sila. Pero, iba kasi ito eh, iba. Wait, anong oras na ba? Ito yung sinasabi nila eh, mga technicalities. Mukha siyang tanghaling tapat, pero parang gabi na. Kasi ang tanong, gising ka pa ba? Hindi ko na kasi kayang sarilihin pa ang ligayang nararamdaman ko. Ano na? 5 taon mula nung una ko makita si Juanito. Ito na yung backstory ni Helena. Bigla namang nagulog ang loob sa kanya. Ito niya pala first time na meet si Juanito. Actually, nabanggit yata to sa book. Hindi lang ako nag-pay attention. Sana, baka tuloy ko ang lalaking katabi ko ngayon. In fairness, may chemistry ditong si Helena at si Juanito. Actually, sa buong series na to, lahat sila may mga chemistry. Gets nyo ba? I mean, may chance, mga ganon. Grabe, sobrang martyr at sobrang loyal ni Helena na 5 years niyang inintay. And it turns out na nung dumating si Carmela, bigla na lang nagbago ang lahat. Pinagkasundo kayo ni Juanito. Isang linggo. Ang taray ng banggera nila. Stop, Carmela! Pigilan mo ang feelings mo hanggat maaga pa. Sabi nga nila, prevention is better than cure. Oh, shucks! Carmelita? Oh, Mother Olivia, may kailangan po ba kayo? Tapusin mo na yung ginagawa mo at aalis tayo. Siya. Nakakaloka, sobrang clumsy. Grabe yung pagdadasal Ay, ito na yung Vanessa, ano po pang nangyari? 2 araw na wala si Kuya Diosdado. Natagpo ang patay. Doon niya sa kanyang pintuan. Dito na nagkagulo lahat eh. Pinatay siya nung rebelde. Nais nilang makaganti sa kapatid kong taga-sigal ng
Luis. Ay, katawa dito. Kasi mentras iniiwasan ni Carmelita si Juanito, sadyang pinagtatagpo talaga sila ng tadhana na kailangan nilang magkita. Ang galing lang din ng writer ng story na to, ng book na to. Kasi ang lawak ng imagination niya to think na hindi siya nabubuhay ng mga panahon na to. So, at least kahit pa paano na foresee natin na ganito pala yung itsura nung araw. Though meron ng mga palabas na ganito yung theme. Pero ang hirap ng ganito Kasi madaming ang critics. Oh my God! Grabe naman magselos yung Juanito. Mahirap talaga. Naman sila sa mga pa-question and answer nila May tao, akala natin siya nang unat huli. Ngunit maraming dahilan para mawala ang pakiramdam. Distansya, pagkapagod, hindi kaya dahil tumitip ng puso natin para sa iba. Para sa iba. Tumitibok. Para na magana. Tama lang ba ang pag-ibig na? Inaalam na kita kay Madre Olivia. Pumayag naman siya na manood tayo sa teatro. It's a day! Naman kasi doon niya sinulat sa likod ng papel. Hala, baka ma-misunderstood ni Helena ang nabasa niyang noting Juanito. Nag-promise pa man din ako na tutulungan ko siya maging sila ni Juanito. Ayan na nga. Ayan na nga ba sinasabi natin ang mga misunderstandings. Aking siniguro na makararating sa iyo ang mensahe kong ito. Kaya't pasensya na kung nagulat ka sa paraan ko kung paano ko ipahaabot sa ito. Ibig ko sana magkita tayo sa Plaza Santo Tomas at ipapasyal kita kahit saan mo gusto. Hello, paano mo pipigilan pero kinikilig na? Pinaalam na kita kay Madre Olivia. Hihintayin kita roon. Aasahan ko ang iyong pagdating. Naway hindi mo ikagalit kung sakaling masira ni Bikoy ang inyong bintana. Totoo nga. Grabe yung, nakikita niyo yung pawis ni Heaven. So, sobrang init nung sinushoot nila to. Kasi kahit anong gawin nila. Ako bago siya magsalita. Ibahin ko man ang aking mga kilos at gawa. Oo. Ngunit alam ko sa sarili ko na hindi ako makaliligtas sa katotohanan. Mahal ko na siya. Nahulog na ako sa kanya. Oh my God! Oh my God, Carmela! Oh my God talaga. Sasabihin ko na kay Juanito na iwasan ako. Ayoko masaktan si Helena. Magandang umaga. May pag-magandang umaga pa sila. Sanay sa iyong pananalita. Sa aking tingin ay dapat hindi na tayo maging formal sa isa't isa. Maaari mo kong tawagin ang aking pangalan. Ako'y ganun din sa'yo. Oo naman. Cute ni Heaven. Masyado maraming tao ito. Ikaw ay maligaw. Ang liit ng palengke, pero improvise kasi. Sa panahon ngayon, wala nang ganito. Pero at least, ang daming Chinese Siomai. Wow! Ang sarap! Ito yung paborito kong siomai eh. Siomai. Paborito. Nagluluto ba si Doña Soledad na?
pagkain. Sakli. My gosh! Oo nga pala. Sa panahon to, masyado mababa ang tingin ng mga Espanyol at Pilipino sa mga Chinese. Ang sabi ko, ang ibig kong sabihin, simula ngayon paborito ko ng siomay. Ah, Manong, ang sarap po ng luto niyo. Nakakamiss din pala yung mga ganitong pamilyar na pagkain. Miss ko na rin yung homemade siomay ni Mami. Di ba, hilig mo magpinta? Oh? At sa ngayon, hindi ako handang muling alalahanin ang mga yan. Halika na. Baka mahuli pa tayo sa pagkatanghal. Parang may something dun sa voice-over nila. Salamat sa iyong oras na inilaan para sa akin, Carmelita. Me too. Oh my God. Elena, Binibini. pagsalan mo ako. Oh my God. Sobrang for real. Like, yes, Helena. Grabe. Sobrang intense. Oh my God. Anong sulat yun? Kumusta na po ang lagay ni Helena, Dr. Ridan? Juanito? Laura, ito yung Taga San Alfonso ba ang pamilya mo? tatay niya. Ang ibig ko sabihin ng mga katutubo. Huwag kang mag-alala, hindi ako espiya. Tubong Talak po ang aking pamilya. Isinama lang po ako ng aking tiya sa San Alfonso bilang kabayaran po sa utang ng aking ama sa pamilya Flores. OMG! Ang alam ko, taga Tarlac sila daddy at nagkakilala lang sila ni mommy sa Manila. So, ninuno nga ni daddy si Laura. Magsisilbi po sana ako sa pamilya ni Don Joselito, alkalde mayor po ng aming bayan. Ngunit marami na pong nagsisilbi sa kanila. Pero kapatid po ni Don Joselito si Kapitan Flores. Nagkataon po na pinalayas ni Binibining Natasha ang kanilang tagapagsilbi at naghahanap Maldita po sila talaga ng eh. kapalit kung kaya dinala po ako ng aking tiya sa San Alfonso. Ka mag-alala. Isipin mo na lang, ilang taon na lang at makakabalik ka na rin sa pamilya mo. Napamahal na rin po ako sa aking mga amo. Tinuring po nila akong parang pamilya. Talaga ba? Si Natasha? Nalulungkot po ako sa oras na umalis na po ako sa kanila. Mabait si Helena. Kaya ang hirap niyang tanggihan. Gaya ni Leandro, na sigurado akong tapat ng pag-ibig. Pero si Natasha. Tama si Helena na magtiwala kay Carmelita. Tama rin si Leandro na mahalin siya. Ang mali lang, ako ang napunta sa panahong ito. Hindi ako karapat-dapat sa tiwala nilang dalawa. Kung siya ng punong hukbo ng mga Guardia Civil at ng mga tauhan po ni Kapitan Flores. Bakit? Bakit pa naglaya si Helena? Nakalimutan ko na kung bakit siya naglayas. Pagdating po niya sa San Alfonso, nag-away at nagkasagutan po sila ni Kapitan Flores dahilan para masampal po siya. Noong gabi, naabutan ko po siyang nagdiligpit at balak ng tumakas. Sinubukan ko po siyang pigilan ngunit sinabi niyang kailangan pa po niyang makausap kayo ni Juanito at luluwas po siya sa Maynila. OMG! Kaya ba sinabi niya kanina kay Juanito na pakasalan siya nito? Pero bakit kailangan niya din ako makausap? Para pumayag ako na sila na lang ang ikasal. Ah! Josefina! Sandali! Baka ikay mahawa sa akin. Ano ka ba? Ang tibay-tibay na to, nakikita mo ba? Face o kompleto kung bakuna ng bata pa ako. Hindi ba dapat ay papahinga ka? Uuwi tayo ngayon para dumalo sa pasasalamat sa patron ng San Alfonso. Oo nga pala. Gusto mo tulungan kita? Helena? Laura? Nandiyan ba kayo sa loob?
Isa baliw din to eh. Binibini niya, Olivia! Kailangan ko muna susi si Helena ng kulo! Helena! Binibini niya, Helena! Tumabi kayo dyan! Sinasapian ng putik. Diyos ko! Nakakaloka magwala si Helena. Hindi na naman makahinga. So yung after magwala ni Helena, liligpitin niya din kung ano yung pinagwalaan niya. Like, are you for real, girl? Uuwi na. Sigurado po ba kayo, Binibini? Oo! Kaya bilisan mo! Aalis na tayo! Ang tagal. Huwag na po kayo mag-abala magpasulat pa kay Ama. Ako nang bahala magdala ng mensahe para malaman niya na tauhan na ang kanyang anak. Like, for real? Are you for real, girl? Ama, Anak! Anak! kaya pagdating. Mali, Olivia. Don Alejandro, magandang araw. Doña Soledad. Maria. Ama, Patawad po. Ayos lang yan. Lagi ninyong tandaan na mahal na mahal ko kayong lahat. my gosh, what's happening to me? Namimiss ko na si Daddy. Buti na lang. Kaya ama din ako sa panahon to. Asya nga pala, anak. Hindi ko maunawaan itong liham na pinadala mo. Carmelita, parang kulang-kulang yung mga letra. Anong ibig sabihin ng ini? Ini? Bakit pa kasi ang tamad mo magsulat ng kumpleto, Carmela? For sure na weirdohan na sila sa akin kapag sinabi ko ang itong Yung itsura ni Mother Olivia. I miss you, Ili, I love you, at TC, take care. Naubusan na ng tinta. Amigo! 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 Amigo, kamusta? Sinundo ko na rin si Juanito. Huli na naman tayo nagkita. At iniimbitahan ko kayong lahat sa isang salo-salo sa aming tahanan. Ama, medyo masama pa yung makiramdam ko. Amigo, Sige. kinagagalak naming lahat na tanggapin ang iyong invitasyon. Maraming salamat, amigo. Magkitawa nga naman sa labas. Ayan na. Yan na silang dalawa. Like, alam niyo, yung parang ayoko na masyado mag-react. Gusto ko na lang manood. Like, anong mga masusunod lang mangyari? Wait, is this Natasha? Ah, hindi. Nanay ni Juanito. Carmelita, sana mapalagay mo ang loob dito sa aming tahanan.
Salamat po. Nangangamba ba ang iyong puso? Naiintindihan ko kung anong pinagdadaanan ng iyong damdamin. Carmelita, hindi nasusukat ang pagmamahal ng isang magulang sa isang anak. Pero naiintindihan ko na ang iyong mga magulang ay labis natutuwa sa nalalapit mong kasal kay Juanito. Pero natitiyak ko na meron din silang agam-agam. Dahil sa mundong ibabaw na to, lahat naman ay walang katiyakan. Mabait at Panginoon po si Juanito. Dahil minulat namin siya sa kabutihan at mabuting asal. At ang pagmamahal namin ng kanyang ama ang siyang naging tuwanan. Mamahalin ka niya at aalagaan habang buhay. Anong nangyari, Ina? Wala ito siguro. Siguro kailangan ko lang magpahinga. Alam ko mag-ihimatay siya nito. Huwag mo na lang sabihin sa iyong ama dahil hindi ko siya nais na mag-alala. Lalo na't nandyan ang mga Monte Carlo. Carmelita, huwag mo na lang sabihin sa iyong pamilya dahil baka masira pa ang kanilang kasiyahan. Lalo na kapag malaman nila na masama. Angelito, pakikuha na ang mga dumating na. Dali na natin sinayin sa kanyang kwarto. Oo, kuya. Tingnan na. Wala, inanap niya si Teresita. Sabi ni Ina, nais niya raw ipasyal si Binibining Carmelita. Ako nang gagawa, Angelito. Pati mo na si Ina. Selos pa sa kapatid eh. Saan ba tayo pupunta? Yun lang yung problema dito. Hindi ko talaga makita kung gabi na ba, hapon, tanghali, umaga. Like, yun. Hindi ko makita yung transition nung... Ayos ka lang. Hindi mo ako kausapin. Aalis na lang ako. Bakit tila pakiramdam ko, iniiwasan mo ako? Una ka lang, ano? Nakikipag-ulit ako kay Angelito, samantalang ako hindi mo pinapansin. Oh, nagselos pa nga. Gosh, nahalata na pala niya. Hindi naman sa iniiwasan kita. Ano lang, nagkataon lang din na napagod lang ako sa biyahe. Kaya wala rin akong gana. Binibining Carmelita, ibig ko sanang malaman kung anong iyong masasabi sa aking binigay sa iyong liham ng isang gabi. Para saan? Hala. Ginabot niya sa akin yun, di ba? Anong sasabihin ko? Gosh, asan pa kasi yun? Baka, nakita na kasi ni Helena. Iyo bang naibigan ang tula na handog ko para sa iyo? So, tula pala yun. Bakit ba kasi hindi ko agad binasa? Sigurado more hurt siya kapag nalaman niyang nawala ako kung tulang ginawa niya. Sobrang burara din ito si Carmela eh. Hindi ko pa kasi nababasa eh. Naabala kami sa pag-asikaso kay Helena at sa pag-empake. Basta pag iyong nabasa na, naway sabihin mo sa akin ang iyong pananaw. Basta huwag mong pababayaan ang iyong kalusugan. Ang tanging hiling ko lang ay palagi ka nasa mabuting kalagayan. Asol na so?
akong nakitang ganun sa kumbento. O man, Gina, wala talaga yung sulat ni Juanito. Magandang araw, mga binibini. Doña Soledad, ako na po bahala sa mga yan. Ma'am Esmeralda. Sino siya? Hindi na ba siyang nakalimutan, Binibini? Siya po si Manang Esmeralda, ang dati po ninyong mayordoma. Pinatawag po siya ulit ng inyong ama para bantayan at disiplinahin ang mga tauhan sa asyenda. May nagkakalat po kasi ng sabi-sabi at kasiraan kay Don Alejandro. Binibini, may sulat po para sa inyo. Mahal kong Carmelita, nais ko sanang salubungin ka kahapon sa daungan. Ngunit nalaman ko, naroon din ang pamilya Alfonso. Masakit man para sa akin, batid kong sinusunod mo lamang ang kagustuhan ng iyong ama. Napakasamahan si Juanito, at ako pa rin ang laman ng iyong puso. Hinihiling ko sana na magkita tayo bukas sa pasasalamat sa patron sa loob ng simbahan. Nagmamahal, Leandro Flores. Ang haba ng buhok mo, Carmela. Carmelita, magkita na lang tayo sa simbahan. Sasamahan ko muna si Ate Maria. Naghihintay po ang Kuya Eduardo kay Binibining Maria. O sige, mauna ka na. Susunod ako. Ayun na si... At bakit ka nandito? Bakit? Hindi ba ako maaaring magtungo rito? Alam ko namang gusto mo si Teresita. May pagtingin nga ako kay Teresita. Batid kong hindi tama ito. Dahil ba yun sa estado ng iyong buhay? Sa tingin mo ba magugustuhan din ako ni Teresita? Wala kasi akong lakas ng loob ipagtapat ng nararamdaman ko. At alam ko, pagdating ko sa tamang edad, maghahanap din ang aking mga magulang ng babaeng ipapakasal sa akin. Alam mo, mas mabuti kung maging totoo ka sa iyong sarili. At kung ipakasal ka man ng magulang, Talaga ba? Coming from you, Carmela. ang payo ko lamang ay sundin mo ang iyong puso. Kaya ba ayaw mo rin matuloy ang kasal niyo ni Kuya Juanito? Dahil may iba sa puso mo? Hindi naman sahin ko gusto si Juanito. Sa totoo nga, nagugustuhan ka na siya. Pero, alam ko sa sarili ko na Hindi tama. hindi kami para sa isa't isa. Teresita, Magandang araw po, Ginong Angelito. Magandang araw din, Teresita. Lolo. maiwan ko na kayong dalawa, ha? Cute! Sobrang cute. Gabi. Dahil natapat na rin ang aking hiling. Wait, ulitin natin yun. Mukhang hindi yata kailangan pang humiling ngayong gabi. Dahil natapat na rin ang aking hiling. Burn! Shucks. Oo nga pala. Grabe naman yung... Sinabi niya sa sulat na nakita niya. Grabe yung Leandro Flores. Nahuli po ni na Don Alejandro. Oh my gosh! Dahil mahal ko po si Leandro. Hindi ko batid, ngunit ang sabi niya sa akin, And that's the end of my reaction video. Like, alam niyo nung una, honestly, medyo naboboard na ako kasi sabi ko, ang tagal naman ng mga exciting part kasi alam ko, ito na yun eh. Ito na yung magkakabukingan. But it turns out, episode 10 pa pala lahat. Like, mahal ko pa po si Leandro.
Na-record nyo yun? Na-record nyo yun? Like, oh my gosh, can't wait for episode 10. Kabanata 10 na tayo. Like, madami pang mga kapanapanabik na pangyayari. So, see you on my next vlog. Bye!